Welcome back sa Biglaan Podcast, kung saan kasama natin si Yes, sir. Echo Rich. and so isa daw, In this podcast, chill-chill to, no? Hindi kagaya sa Anti-Support Social Club na more on seryosohan yung topic dun, pare. More on, dito sa amin ni Echo Rich, tamang chill lang tayo, kwentuhan Chill. lang tayo. More Pero music. medyo yung chill tayo, pero yung iba parang hindi chill, no? Chill lang yan. Basta relax lang. Nakaraang araw, Soy, pumunta kami ng Kawit, Cavite. May Yun. mga na-meet kami bagong people. Yan, dalawa kami. Pumunta kami doon. Sila, mga Silver Spike. Yan, Oo. shoutout sa SS Crew. Sa lahat ng sila, ano mga nila. fashionista sila. Yeah. Mahilig sila mag-design ng mga fashion outfit. Lapit nila gumawa ng mga outfit. Anong na-enjoy mo doon sa mundo na yun? Yung banding sa yung kwentuhan. Kasi may iba't iba lahat sila, may iba't ibang kwento eh. Kumbaga ng buhay nila. Sobrang nakaka-enjoy yung araw na yun, yung pagpunta natin doon, yung banding. Sayang nga, di natin na-vlog eh. Oh, hindi susunod. May mga susunod pa naman eh. Oo. Sobrang na-excite kami mga soy. Gusto lang namin i-share sa inyo kasi parang panibagong mundo na naman siya eh. Yeah, Malayo totoo. siya sa music, fashion siya eh. Sobrang kakaiba. Mundo siya ng fashion eh. Yung paglakad pa nga lang natin doon sa maraming tao, di ba? Pinagtitigilan tayo. Akala nila may mga kultong naglalakad Kasi ganun. Di ba? Nakahanap din kami ng community na masasabi namin na ang sarap, okay na okay talaga. Kasi isa tayo ng trip. Isang fashion lang gusto natin. Kasi di ba? Pwede nga pare, invite natin sila sa podcast eh, di ba? Pwede, pagkwentuhin natin sila. Kasya naman dyan eh. Oo. Kwentuhin natin sila, di ba? Podcast. Yung makikita nyo yun kasi laging namin silang kasama. Yan. Sa mga susunod na araw kasi may mga project na kami mga gagawin, may mga nakaplano na. Ang bilis nga, meet up sabay agad. Di ba? Ganun kabilis lang yung Nakakatuwa. Sobrang ansaya. Kumain kami. Yan, kopi-kopi. Okay naman. Kwentuhan. Puro plano yung mga pinagkukwentuhan namin kung paano mapapa-improve pa yung mga bawat isa. Yeah. Sobrang nakakatuwa. Ikaw, anong nilook forward mo sa fashion ng Philippines para sa'yo? Sa akin, sobrang magiging iba yung mangyayari ngayon sa Pilipinas, pare. Bakit? Kumbaga, mas angat yung passion, tingin ko. Kumbaga, lalaganap yung passion dito sa Pilipinas. Yung mga suotan, mag-upgrade. Pati yung music, mag-upgrade. Kumbaga, ito, 2026. Sobrang angas na ng mga, yung mga designer, fashion, rap. Kumbaga, lahat gagalaw. Kumbaga, mag-upgrade lahat. Maraming mga bagong darating. Ako, agree. Ako, ang nakikita ko sa kanila, sobrang laki ng potential ng Silver Spike. Yeah, totoo. Sa mga batang yun, nalulupitan ako sa kanila kasi kagaya natin sila na walang pakialam, bahala kayo sa sasabihin nyo. Basta gusto namin yung gagawin namin. Doon, nung nakita ko sa kanila yung ganung parang sila, kahit anong mangyari, no matter what, tutuloy kami sa pangarap namin. Sabi ko, putya, pares tayo. Sabi ko, nagkakasundo tayo, sabi ko sa kanila. At yun nga, nagkasundo-sundo nga, okay na okay. Sobra. Talagang yung energy parang pinagtagpo talaga eh, no? Kasi yung init nila, yung gigil nila sa pangarap, talagang todo din. Kumbaga sugal talaga kung sugal. So yun, namangha ako sa fashion, sa mundo ng fashion mga soy. Kasi ang dami pa palang pwedeng i-improve ng fashion sa Pilipinas. Ang dami pang pwedeng mangyari. At sa nakikita ko sa fashion sa Pilipinas, parang wala tayong masasabing pinakasagad-sagad luxury. Sa Pilipinas. Yung tipong pag isang coat, ibebenta to ng 120, 150. Wala gawang ba? Pilipino. Wala. Parang nakakapul pa lang nun kaya si Pio sa Cap. Pero Sarili ngayon ng- pare, darating yun tingin ko. Silver Spike, abangan nyo yan. Sana. Si Pio pala nakapul ng mahal na na sariling gawang Pinoy na mahal. Yun nga, yung cup niya, yung Tambay Cup. Pero sa Pilipino, about sa
sa mga coat, sa mga pants na sobrang mamahal. Parang wala pa akong nabalita ang Pilipino na nakapagpatagos ng ganun sa labas ng bansa bilang luxury brand. Kasi napapansin ko sa mga luxury parang galing na lang lagi sa western eh. Oo, no? Gucci, Louis Vuitton, parang Balenciaga. sila. Balenciaga, parang sila na lang, no? Gusto ko balang araw may lumabas sa Pilipinas na ito ang luxury, sobrang high quality. Tatangkilikin ng buong buong mundo, no? Ipapassion siya ng mga rapper. Lupit nun pag nangyari yung ganun. Pero tingin ko meron talaga at meron pare kasi nag-a-adapt. Nag-a-upgrade no, habang tumatagal mas lumulupit. Mas pataas ng pataas yung quality ng passion natin dito sa Pilipinas. Sa'yo, nakaka-apekto ba pag yung nakaharap mong, alba sa babae na lang muna, sa babae, nakaharap mo, hindi marunong sa passion. Nakaka-apekto ba yun sa'yo, sa babae? Ay, depende. Pero tingin ko parang, hindi. Kasi kung hindi niya pa naman hilig, kasi parang parang impluwensyahan yung ganto eh. Hindi mo naman talagang yung pagkasilang mo pa lang, kailangan mag-passion ka na. Hindi. Kumbaga, kailangan niya muna makita sa iba eh. Pero sa lalaki, hindi siya marunong sa passion. Siguro matututunan habang tumatagal, habang tumatanda siya. Kumbaga, ma-adapt niya pag marami siya nakikita. O nakakasama mga nagpa-passion rin. Ako bumabase ako dyan. Pag halimbawa, gusto business transaction, gustong ganito, ganyan. Tinitignan ko din yung passion niya, yung pananamit niya. Kung umaayon ba siya. Kung halimbawa, kasi yung passion niya, yan yung nire-represent mo sa sarili mo. Yeah. So, kung hindi mo malang inaayos yung business mo, tapos haharap ka sa mga business shit na yan, parang mas hindi ka nila re-respetuhin pag mali-mali, di ba? Pag hindi on point yung passion mo. Sa akin, napakalaga ng passion. Totoo. Yun nga yan, isa din na kailangan kasi kung yung katawan natin, nag-gym tayo, pinapaganda natin, parang ganun din dapat yung panlabas, itong panlabas natin eh. 'Di ba? Pinapaganda rin natin na gaya ng pagpaganda natin sa mga muscle katawan natin. Parang ganun rin siya ina-upgrade eh. I agree. So yun, nagkita-kita kami sa Cavite. Tana, sobrang lupit. May kanya-kanya sila ding kwento ng buhay nila about sa tinatahak nila mga pangarap. Kaya natutuwa kami ni sa daw kasi tangina parang kami to parang tangina yung init namin, parang magkasing tangina. Yung gigil nila sa gusto nilang marating at maabot sa buhay nila, parang kami din eh. Talagang wala kaming pakialam basta may goal kaming gustong marating. May gustong maabot o makuha. Sa sa Maple Grove sa Kawit. First time ko makapunta ng Kawit. Hindi, parang nadaanan na yata natin siya siguro. Hindi natin alam, pero first time ko lang makalapag sa lugar. Kawit. Ikaw din ba? Oo. Kawit, Cavite, no? Gusto ko rin ma-explore yung doon. Kung may bang masarap na kainan doon eh, na hindi man lang tayo nakapasyal. Next time pasyal tayo na masarap na kainan doon sa Kawit. Mas maaga tayo pumunta, no? Dapat. Para mabutan natin yung liwanag. Ang dami pang pwedeng puntahan yata doon eh. Sa Cavite. Para mas malapit pa nga Kawit kaysa Tagaytay. Tagaytay, layo. Layo ng Tagaytay. Sana matry natin yung dagat din sa Kawit. Sarap nun. Yun lang pa naman iniisip ko ng mga dagat. Baka yun na yun, no? Baka yun na yun. Sakto nga eh. Okay na, no? Tayo nakakapag-try ng ganyan eh. Yung, dagat, tas sama mga tropa. Iba din yun eh. Diba? Sa marami pang planong mabubo dun. Makakamiss na magdagat. Yun nga, dun sa mga, masagot ko lang din yung mga tanong dun sa iba sa Facebook. Kasi, ang daming nagagalit sa akin na bakit nagta-transition ako sa ibang fashion na. Kumbaga, ako kasi, gusto ko i-try yung mga di ko pa natatry sa mundo to sa kagaya nga niya, yung ibang fashion, di ba? Masyado na akong stick sa fashion na politically correct sa tao eh. Ngayon, itong mga ganitong opium outfit fashion, gusto ko i-try. Gusto ko i-dive. So, kung hindi nyo trip yung mga ginagawa namin ngayon, yung ginagawa ko ngayon, naiintindihan ko kayo. Pero, gusto ko lang din sabihin sa inyo na
ito talaga ako eh. Ito yung journey ko ngayon eh. Na gusto ko i-try yung mga di ko pa natatry. Yung mga mundong hindi ko pa nasisilip. Gaya ng mundo ng fashion, hindi ko pa nasisilip yun. Hindi ko masyado nadadive yun. Gusto kong silipin sila doon. Anong storyan meron doon? Ano pa yung mas malalim pa sa usaping fashion? Alam ko doon ko matatagpuan lahat yan kapag minute ko yung mga taong mahilig sa fashion. Sa passion, Kasi yeah. nakasawa na sa hip-hop. Kasi sa hip-hop, pag minute ko yung mga rapper, may event, ganyan. Halo-halo na. Nandun yung galit sa'yo. Nandun yung hindi ka masyado trip. Andun yung hindi ka... Basta, hindi, masyado na sa akin, sawa na ako. Sawa na ako sa event ng hip-hop. Gusto ko naman tignan yung mundo ng fashion. Yung event ng fashion. Sa fashion, parang medyo chill-chill nga lang eh. Parang, wala, kanya-kanyang style lang. Ganun. Tsaka... Like sa hip-hop, masyadong durugan, masyadong payabangan eh. Pataasan ng ego. Pataasan ng Parang ihi. ganun ano eh. Ang hirap magkwento ng impormasyon, ganto ganyan, kasi nga, gagamitin sa'yo sa rap. Yeah, totoo. Gagamitin Totoo sa'yo yan. sa diss. Diba? Isipin mo, kaibigan mo, tapos biglang hindi na kayo magkaibigan. Next malalaman, didistrakin ka, gamit yung information na ano. Yeah. Apakadungis, diba? Sobra. Sa fashion, hindi ka naman didistrakin ng gano'n. Wala. Wala namang gano'n eh. Kaya parang medyo nakakatamad tumropa sa rap scene. Pili nga lang tropa ko sa rap scene eh. Pili lang. Parang mas magaan pa sa fashion, sa mundo ng fashion. Fashion kasi parang ibang mundo din talaga nung tulad nung unang pagpasok natin sa mundo ng hip-hop, no? Parang boom, lawak pa pala, no? Dito sa fashion parang mas malawak pa eh, no? Ano pa lang tayo. Isipin mo, sila pa lang na-meet natin at yung iba. Wala pa yung mga iba pang gumagawa rin, ng mga nagde-design din, di ba? Mas malalim pa siguro, di ba? Gusto ko nga rin maka-attend pare sa mga ano eh, yung mga meron na bang nagaganon sa Pilipinas, yung may mga nagpa-fashion show? Sila Pio, di ba? May bago sila Pio ngayon, yung yung sa Tambay. Tambay fashion drip nila, di ba? Hindi yung mga opyoman, yun sobrang makakaiba talagang ano. Sabi niya to, Cubao Expo daw, marami daw puporma ng opium dun eh. Hindi yung event ba na nagpa-fashion, tayo yung lalakad sa harapan mo. Ay, wala pa. Parang wala pa, no? Kasi nga bago pa yung opium sa Pinas, di ba? Pero darating yun, no? Magkakaroon sa Pilipinas ng 3 years ganun. ago, may mga nag-opium outfit na pala. Di ba nga yung in-interview mo sa Manila Bay? Opium outfit na yun. Kaso tingin pa lang natin nung dati parang cosplayer eh. Parang, wala lang, para pumaporma lang siya ng ganun. Oo, tapos akala namin parang cosplayer. Kasi yung babae, naka-opium outfit, palda, dark, gothic, di ba? So, sobrang ignorante pa namin. Kala namin cosplayer lang. Yung opium na pala yun. Ngayon, na-appreciate ko yung opium outfit. Ang angas pala. Totoo. No? Solid pala tignan yung outfit. Ba din pag may ganung outfit ka kasi talagang tinginin ka eh. Kumbaga, instant ka na agad pare. Pag nagsuot ka ng ganung fashion, kumbaga instant famous ka agad eh. Oh. Di ba, pakiramdam mo parang sobrang kilalang kilala ka ng art. Kilalang kilala ka agad ng mga tao. Kasi pinagtitinginan ka, kumbaga yung attention nasa iyo lahat eh. Dahil sa pagiging kakaiba. Yun naglakad nga tayo, di ba? Oo. Aura Farm eh. Andiyan na yung mga kulto, no? Pero, so yun nga, ang lupit talaga. Lalo na 2026, music and passion, pare. Dito sa Pilipinas, mangyayari ang kasaysayan ng pag-change ng era. Sa ngayon, medyo nararamdaman nila ng pakonti-konti yung Kasi marami na rin ako naririnig na nag-rage music saka opium. Sobrang dami na rin sa internet na mga Pilipino nakikita ko. So, nakakatuwa. Dahil sa sinusulong namin sa DAW is marami ng gumagawa din sa Pilipinas. Kumbaga lalo pang lumalaganap, lalong kumakalat, mas lalong dumadami. No? Yeah. Opium, rage music sa Pilipinas. Hindi na siya natatanggap tingin ko. Oo, sa totoo. fashion side. Sa music, sakto pa lang. Pero, 1 million views yung ginawa nating rage na eh. Yeah. So, nadama tayo ng mga rapper nun. Tsaka wala silang choice pare pag binahana sila ng ganong mga music. Oo nga pala, may parating kaming mixtape. Yan! So, abangan nyo yung mixtape namin. Tangina pag binaha talaga. No? Puro rage yung pakakawala namin. Basta ganyan. Sim. Patindi na patindi.
Natutuwa ako pag may nagko-comment ng ng Rage King, gano'n, napapagano na sila kasi sabihin unti-unti nang gumagana. Yeah, isang sa pinakamagandang sinyalis yung ganun kasi may nakakaalala na, natatandaan na nila. Okay. So yun, natutuwa kami sa mga ganung tao. Akala nyo ba nagagalit din kami? Hindi Nagpapasalamat nga kami. Hindi kami nagpapasalamat dahil ini-hate nyo kami. Nagpapasalamat kami dahil maraming blessing ang dumarating sa amin ngayon. Dahil doon kami kaya nagpapasalamat dahil sobrang daming blessing. No? Siyempre, mabait tayo. Yan naman yung mga pinipili lagi ng Panginoon, yung mga mababait na tao. Yan yung mga pinagkakalooban lagi ng pagpapala, yung mga mababait na tao. Speaking mabait na-realize ko sa mundong to, ito change topic to mga sa'yo, Ito kasing kwentuhan namin, random to sobra. Walang Talon tayo, speaking of mabait, para sa akin na-realize ko ngayong medyo nagmamature na ako, na mas masarap pala maglagay ng maraming kaibigan. Yeah. Maraming kaibigan, maraming connection. Yung palalabanan ng mundong to. Yeah, totoo. Mas lamang pa yung maraming kaibigan na network, kapit, kesa sa sobrang yaman mo lang pero wala kang kapit. Mahirap yung parang kulang pa rin yung yaman mo nun pag walang ganun. Kumbaga hindi complete package. Halimbawa, meron kang 500 million. Ako meron akong 100 million lang. Pero wala kang kapit, ako marami. Mas malakas pa rin ako. Parang ganun, Kasi pera yun yung yung connection mo. Kumbaga, invisible money yung tinatawag yun. Parang ganun pa rin, Yeah. Kasi matutulungan nila ako sa mga bagay-bagay. Kaya importante talaga yung connection. Kumbaga, talagang yung connection talagang mahalaga. Kasi yun yung magdadala palagi sa'yo sa magandang sitwasyon. Correct. And masyadong mapaglaro ang mundo. Bukas, nasa taas ka, bukas, nasa baba ka. Hindi mo alam. Kaya importante, kaibiganin mo lahat. Totoo. Tropahin mo lahat. Kasi balang araw, baka sila rin yung makatulong sa'yo. Yeah, totoo yan. Saka, yun nga, magpasalamat lang palagi. Appreciate mo lang lagi and lagi kang magpasalamat sa Diyos, lagi kang maging grateful sa dumadating sa'yo. Good or bad, dapat lagi kang maging grateful sa dumadating sa'yo. Pag ganun na yung tao, sa ganung level para yung tao, tingin ko yun yung taong parang handa na silang tumanggap ng mas malaking blessing. Pag yung puro pasasalamat lang lagi, kung ano man yung dumating, bad, good, kumbaga nagpapasalamat pa rin siya. Kumbaga parang nire-represent niya na ready na ako tumanggap ng maraming blessing kasi nagpapasalamat ka na, kumbaga. 'Di ba? Kaya tayo pinagpapala ng Panginoon kumbaga hindi tayo pinapabayaan lagi. Pansin ko nga nung time na hindi ako nagtatanim ng galit, mas lalo lumuwag yung pinansyal, yung kaperahan, yung pagpasok ng pera, yung magandang vibe, yung magandang relationship sa mga tao. Mas gumaan siya nung hindi na ako nagtatanim ng galit. Parang lahat pinatawad ko. Yeah, totoo. Pero yun nga ang kailangan, tama yung sinabi mo na kailangan patawarin mo. Unang papatawarin yung sarili natin. Yung sarili. Tapos yun, makatanggap ka ng blessing. Patawarin mo lahat ng nagkasala sa'yo at syempre yung sarili mo ang una papatawarin. Sobrang grateful namin ngayon kung nasaan man kami ngayon at sa kung ano man yung mararating pa namin. Sobrang pasasalamat palagi. Ano pang nakikita mong, mabalik ko lang sa unang topic, no? Ano pang nakikita mong mga susunod na pwedeng mangyari sa mundo ng rage music? Magandang tanong yan. May nakikita akong mga siguro tayo artist na makakalapag sa Rolling Loud. Idol mo talaga Rolling Loud, no? Oo, pare. Gusto mo talaga doon, no? Yeah, gusto ko talaga doon. Tingin ko makakalating tayo doon. Sobrang itong video to, wag nyo ikakat nyo to balang araw yung video to. May mga kanta nga nang tumatagos sa buong mundo, di naman nila naiintindihan. Yeah, totoo. Yung ganda lang ng music. Tunog. Kasi parang yung mundo natin about tunog lang frequency. Yung tunog, frequency lang din yan pag natapik mo yung pinakatamang tunog, no? Yeah, sa pool talaga. Yung nenang garaw, itong buong mundo
Ano bang bansa yung kumanta nun? Thailand yata. Minang Neng Mina Kingdom Sui. Yung di ba? Tangin na pa ganun lyrics lang pero Kahit nga yung 8-8 ni Bayani, di ba? Umabot sa buong mundo. tagos buong mundo yun Bayani. So di mo talaga masasabi ang music pare. Dito ko nga masasabi na talagang walang imposible. Yeah. Ang posible lang kaya lang nagiging imposible dahil linalagay mo sa utak mo na imposible. Pero kung hindi mo pinapaniwalaan ng ganun, parang kaya mo lahat Kaya mo Sabi nga ni Kanye West kaya niya daw maging star player sa NBA. Kumbaga, kaya talagang gawin niya kasi kung naniniwala siya lagi sa sarili niya, di ba? Basta gugustuhin mo. Yeah, basta gugustuhin mo. Sobrang iwaga ng mundo natin Ups and down. Yeah. Pero yun naman yung yun naman yung kagandahan dun, yung nagpapaganda yung up and down. Parang yun sa mga vocals natin pag nagre-record tayo. 'Di ba? Hindi nga siya pantay, wala nga siyang pag ganun pantay. Lahat puro ganun ups and down. So, parang ganun lang din yung buhay. Enjoy lang. Pag tumagos tong rage sa Pilipinas, dami mayayamot na naman na ito sa'yo. Sa akin? Handa na nga ako dun pare. Kahit buong mundo pa magano sa akin, parang wala na lang sa akin. Kasi habang hine-hate nila ako, gumaganda lalo yung buhay natin Yeah. So, ano pang kakarapatan ko para magalit sa kanila, di ba? Sa sobrang blessed natin, wala na akong karapatan magalit sa kanila. Kasi ang sarap na buhay natin, yung lifestyle natin, nagagawa natin yung gusto natin, no? Sa sobrang blessed mo, wala ka ng karapatang magalit sa kanila. Yeah, totoo, tol. Kasi, ba't ako magagalit sa taong yan? Kung titingnan ko lang yung buhay ko, parang ang sarap ng buhay natin dito Yeah. So, bakit pa tayo, di ba? Bakit pa tayo sa kanila? Hindi na, dito na lang kami sa buhay, sa lifestyle namin. Focus kami dito sa shit namin. Gawa kami ng music. Yun, gagala kami, masaya. Laging nasa bakasyon. So, di ba? Hindi na para pansinin pa yung mga hayaan mo lang sila diyan magpapansin kasi hindi naman nila deserve yung pansinin natin sila. Parang hindi nila deserve 'Di ba? Yeah. So yun, ready na ako sa mga mangyayari pang susunod. Malaking event, big stage, and maraming mga taong bagong makikilala. Alam ko marami pa tayong makikilala mga tao pare. Madami pa. Mga connection sobra at sobrang thankful kami doon sa mga bawat taong nakikilala namin. Yan. Yep, binibigyan kami ng Panginoon ng mga tamang taong dumadating sa buhay namin. Kaya sobrang thank you Lord now. Yeah, sobra talaga. Sobrang blessed talaga lalo na ngayon. Ito, yung range na music na inaano namin, sinusulong namin. So unti-unti na nakikilala ng tao. Doon pa lang blessing na yun para sa amin. 'Di ba? Pagising namin araw-araw, yun, blessing na yun. Yeah. Sobrang blessed namin dito. Wala kaming kumbaga kusa na lang dumarating yung mga blessing Yep. At sana mabless din kayo. Yeah. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin today. Yes, at sir. update ulit namin kayo sa mga susunod Na podcast. Bigla ang podcast. Let's go. Upyo mo na. Yeah.